Yung ahas, oh. Parang kanina, di ko naman nakakita yung ahas na yun. Yan, welcome back sa aking Facebook page at aking YouTube channel. So, nandito tayo sa road ng San Rafael to Gugon. Yan, update ko lang kayo sa kalsada dito sa Barangay Gugon at San Rafael. Yan, kwentuhan ko po kayo sa nangyari sa akin ng ride po ng Bicol. So, umalis po ako doon ng 10 PM sa Bulacan. So, first stop over ko po ay sa Chaong. Yun po yung pinaka first stop over ko ng 1 PM. Ay, yan, shoutout kay Lola, nagkaway sa atin. Yan, balik tayo sa kwento. So, nag-stop over ako sa may release ng Chaong ng 1 AM, hindi PM. Kalipas ng 15 minutes or 10 minutes kasi noodles lang ako, gawa ng humilab yung tiyan ko, ay tumuloy na tayo sa pag-ride. At next naman na stop over natin galing Chaong, Quezon ay sa Gumaca Seaside. Alas 3:30 ng umaga. Doon naman ay nagkape ako kasi sobrang antok na antok ako nung mga time na yon. Next stop over ko na ay sa Libmanan, yung kinakainan ko lagi na may only rice. Sa mga nagbibiyahe ng ng Bicol o Manila, basta Bicol to Manila, dito sa may Libmanan, paggaling mo ng Bicol sa unahan ng Pamplona, yung straight na straight, sa unahan ng mga bilihan ng honey, yan, meron dong only rice going kaliwa bago siya dumating ng elementary. Paggaling ka naman ng Maynila, paglagpas mo ng Sipokot, pagpasok mo ng boundary ng Libmanan, pagbaba mo na galing school, yun, makikita mo na yun. So doon ako nag-stop over. At ito na nga, napaka raming nangyari nung dumaan ako sa Ragay. Hindi ko malaman kung lubak ba yun o under construction pa. Palusong pa naman yung kalsada na yun. Doon ako lumipad kasi napakalalim ng kalsada na yun. At doon na nga, doon na bali yung bracket ng GB box natin. Pero hindi ko siya nung na aksidente ako doon. Pero hindi ako totally aksidente. Kung yung gumanon, yung lumipad ako doon, hindi ko siya namalayan na nabali na yung yung bracket ng GB box. Yung yung jacket ko kasi meron siya yung tinatawag na camelback. Nung hindi pa ako na-aksidente, na sasandalan ko pa yung box na dala-dala ko. So ito yung box na dala-dala ko. Ayan, kung makikita nyo, kumbaga naabot pa yan ng camelback ba tawag dun sa likod, sa jacket. Naabot pa siya ng likod kapag sinasandalan, naabot. Maganda sana dito dumaan. So yan, first time natin dadaan dito. Pinang-rough road na tong motor kasi napakalayo kung iikot tayo dun sa Gugon. So yun na nga, yun naputol yung bracket ko. Tubalon kasi ako. Sa pagdating ko ng Libmanan, patas ko kumain, natulog ako sa duyan. Tapos yung pagbiyahe ko na ulit, doon ko napansin na yung GB box ko tagilid na, kumbaga mababagsak na. Doon ko nakita yung putol ng bracket, pero hindi pa siya totally putol, nag-crack na lang siya. Tapos yung naman, yung box ko umusad. Ang problema itong motor, porket natulog ako, siguro nagtampo, natulog din. Kumbaga inaayos ko na lang yung CDI, ayun, gumana na naman ulit. Kaya doon mabagal yung patakbo ko noon. So napakahirap pala dumaan dito kung maulan. Napakadulas ng kalsada na to.
Lulubog ako dito. Pero may dumaan na ring motor dito, oh. Nandito na rin naman tayo. Dandan lang. Dito tayo sa may ano. Sana malapit na. Gaano kaya kalayo yung malapit na? Pero may dumadang motor dito. Bahala na si Batman. Nangyari sa'yo? Yari. Tutulakin na lang natin. Ay, naku po. Dito pwede dito. Balik tayo. Mapupuno pa tayo ng putik. So hindi pa siya possible makakadaan. Oh, yan na.
Ay, Diyos mío, Marimar. Buti na lang, hindi pa tayo nakakalayo. Ito ang problema ko. Yung tipong bagong car wash ka tapos dumaan ka sa ganito. Ang saklap naman. Ang putik. Nanay, di ba? Woo! Anak ng weteng. Di pa pwede. So ayan, nasa na ba tayo ng kwento? Eh, nakakatawa. Pagkatapos natin mabulahaw dun, balik tayo sa kwento. Sunod naman na stopover ko sa Baaw. Quick stop over din yon kasi uminom ako ng tubig. Gawa ng mainit na yung panahon. Mga ano na siya, mga alas 9, ay alas 8 siguro, mag alas 9. Pagkatapos nun, yun na yung pinakahuli nating stopover ng Camarines Tour. Hindi na tayo nag-stopover ng Albay. So tuloy-tuloy na tayo ng Sorsogon. Yung last na stopover ko naman ay dun sa yung park na yun, nakalimutan ko na park na yun. Basta ito yung picture nyo. Ayan. Yun yung ano, last na stopover ko. Dumating ako ng Sorsogon talaga ay alas 11:30 na. So nilagay ko dun sa post ko 10 to 11 PM. Kaya doon ko napansin na kaya talaga kunin ng 12 hours yung biyahe Manila to Sorsogon. Eh ako halos 30 kilometers pa yung 30 kilometers away pa galing Bulacan. So kakain pa yun ng kalahating oras mahigit. So kung kukumputin mo, kakayanin niya yung 12 hours. Plus 11:30 ako dumating na Sorsogon. Natulog pa ako noon ng kalahating oras sa may Libmanan. Yan. Natulog ako doon gawa ng napakasakit ng ulo ko. Tsaka inaantok. Yan naman yung pinaka magandang gawin pag naglo-long ride ka tapos inaantok ka. Matulog ka. Napakaganda kaya nun. Pagising mo, refresh ka na naman. Para ka lang nagcha-charge.
Ito napaka-special ng napakaswerte ng gugon dito. Ang tagal na nito, dati doon pa to sa kabila eh. Tingnan mo yung tsura, no? Puro ano na. Ay nako. Puro putik. Grabe, ang lamig ng tubig. Ito naman, yung nakikita nyo yun, ayun ang Mount Bulusan. So pupunta tayo doon sa Mount Bulusan. Kung hindi mamaya ay bukas, kasi inaantay ko pa yung aking package. So malapit na yun, dumating. So yan, hindi tayo nakadaan ng San Isidro galing San Rafael, kaya bumalik tayo doon sa Gugon. So mission failed tayo sa nangyari. So yan, hanggang dito na lang muna mga kapotpot ang ating vlog. So abangan nyo pa ang mga vlog natin habang nandito tayo sa Puerto Diaz. So hanggang dito muna, at ako iuwi kasi magwawashing ng brum brum. So ayan, maraming salamat. Bye bye. Ride safe. See you next vlog. Brum brum.